Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng pinaka-latest na update sa iba't ibang mga government buildings na tinatayo sa ngayon. Andito tayo sa Fort Bonifacio sa Taguig kung saan itinayo ang bagong Senate Building. Ito na yung bagong mataas na perimeter wall na itinayo dito sa paligid ng new Senate Building. May creek kasi dito sa boundary ng Makati at Taguig, kaya nilagyan ng mataas na wall para hindi umapaw ang tubig kapag bumaha. Ayon pa sa latest na update, ipinatigil ng Senado ang construction sa bagong Senate Building. Patuloy kasi na tumataas ang gastos sa pagpapatayo nito mula sa original budget na 8.9 billion, baka tumaas pa di umano hanggang 23 billion pesos. Ito na ngayon ang pinaka-latest na progress sa ginagawang bagong opisina ng Senado. Ayon pa sa pinaka-latest na update na balitaan natin, madidelay pala ang opening ng bagong Senate Building. Ayon pa sa bagong Senate President, Senator Chis Escudero, hindi muna matutuloy ang paglipat ng Senado dito sa new Senate Building ngayong 2024. May iba't ibang dahilan kung bakit hindi mo na matutuloy ang paglipat ng Senado dito sa bagong building. Una, kailangan pang paghandaan ang paglipat ng Senado dito sa bagong headquarters para mas magiging madali ang pag-transfer nila dito at maging seamless at tuloy-tuloy ang trabaho. Ayon pa kay Senator Chis Escudero, baka sa susunod na taon na sa May 2025 lilipat ang Senado dito. Sa ngayon nga ay kasalukuyan munang tigil ang construction para pag-aralan muna kung alin ang dapat unahin at tapusin dahil tumaas na yung kakailanganin na budget na di umano aabot pa sa 23 billion pesos. So ayan guys, makikita naman natin na ilagay na dito yung mga glass na windows. 4 na tower ang itinayo dito na connected sa gitna. Ang bawat building ay may 11 na floors. Isa pa sa dahilan kung bakit hindi pa makalipat dito ang Senado dahil wala pa palang parking building para sa mga bisita at sa mga regular na magtatrabaho dito sa Senate Building. Sa ngayon ay pinaplano pa kung saan itatayo ang bagong parking area. May parking area naman na kasama ang building na ito pero hindi yun kakasya para sa mga bibisita dito at sa mga regular na magtatrabaho. So kailangan pa magpatayo ng hiwalay na parking building. Ang Hillmarks Construction ang napili na kontraktor na gagawa ng Senate Building. Ayon pa sa nangyaring bidding noon, makakatipid di umano ang gobyerno ng 500 million. Ang napiling kontraktor ang pinaka-lowest bidder. Pero ano nangyari ngayon? Bakit mas tumaas pa ang budget na kailangan mula 8.9 billion to 23 billion?
Dito siguro sa gilid yung pinaka main entrance ng bagong gusali ng Senado. Magsasagawa pa ng comprehensive review ang Senado dahil kakailangan pa di umano ng at least 10 billion para matapos ang proyektong ito. Aabot sa 23 billion pesos ang gastos kasama na ang land acquisition, security systems at iba't iba pang mga bagong kagamitan na gagamitin sa opisina ng Senado. Isa pang proyekto na itatayo malapit dito, ang Metro Manila Subway Senate DepEd Station. Mas pinaganda na pala yung footbridge dito sa may Gate 3. May canopy na yung buong footbridge at nadugtungan na rin ito. So ayan guys, makikita natin dyan sa unahan ang new Senate building. Ganito na ang disenyo ng mga bagong footbridge ng MMDA na itinayo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ito ang Lawton Avenue, diretso yan papunta doon sa BGC. At dito naman sa kabila ang Chino Rosas Avenue Extension, papunta sa New Senate Building. Ganito rin ang design ng mga bagong footbridge sa EDSA Busway. So ayun guys, malapit nga dito sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig, ipinatayo ang bagong headquarters ng Senado. Andito naman tayo ngayon sa may EDSA Extension sa may Pasay City. Nasa likod naman yan ipinatayo ang iba pang mga government buildings. So ayan guys, nandito na tayo sa location kung saan itinayo ang bagong headquarters ng Bureau of Immigration.
Nagsimula pa noong nakarang taon ang proyektong ito at ngayon nga ay malapit nang matapos. Dalawang building ang ipinatayo dito, isang main office at isang parking building. Malapit na rin palang matapos ang renovation ng Golden Bay Restaurant. Nasa 9 billion pesos din ang budget sa pagpapatayo sa bagong building ng Bureau of Immigration. Andito naman tayo sa likod dumaan para makita natin yung progress. Nasa finishing na rin ang construction dito sa likod. At dito naman sa tapat itinayo ang bagong building ng PRC o Professional Regulatory Commission. Malapit na matapos yung isang building, yung building A, at malapit na rin simulan yung building B. At dito naman sa unahan isang malawak na property. Dito naman itatayo ang bagong headquarters ng COMELEC. Pero ilang buwan na ang nakalipas, hindi pa rin nasisimulan ang proyekto ng COMELEC na itatayo dyan. Mas maganda, mas malawak ang bagong building ng COMELEC na itatayo dito. Kapag natapos na ang mga proyektong yan, magkakatabi na ang COMELEC, PRC Building at Bureau of Immigration. Bakit nga ba magkakahiwalay ang mga building ng gobyerno natin? Ang presidente nasa Manila, ang Senado nasa Pasay, lilipat na sa Taguig, ang Kongreso naman nasa Quezon City. Dapat talaga magkaroon tayo ng government city na nasa isang lugar lang para hindi na mahirap puntahan. Katulad ng ginawa sa Malaysia at sa iba pang mga bansa. So ayan guys, malapit na matapos ang bagong building ng Bureau of Immigration. Anong masasabi nyo sa progress ng mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.